Good morning mga kababayan. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat. Sana po nasa mabuting kalagayan tayo lahat mga kababayan. At sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ingat po kayo mga kababayan sa inyong kinaroonan. At pag-usapan naman natin ito mga kababayan. Pakinggan natin itong ulat sa isang TV station o sa isang radio station mga kababayan, na ang ating militar ay nag-acquire ng mga kasandatahan para po to protect our sovereign, ang ating teritoryo mga kababayan. So ano sa palagay nyo mga kababayan, kailangan ba ng ating pamalaan mag-acquire ng mga sandatahan katulad ng mga aircraft, mga firefighters, ang ating naval navigation, ang ating ang ating mga kasandaluhan na sa kalupaan na patuloy tayong binubuli ng China mga kababayan. Kaya dapat nga lang ba na tayo mag-acquire ng mga kagamitan na pandigma. Tayo naman po ay hindi makikipagdigma sa China, kundi ang ating lang purpose na maka-acquire ng mga kagamitan na pangdigma ay to protect ang ating teritoryo sa mga invaders sa Luzon, Visayas at Mindanao, hindi lamang mga kababayan sa West Philippine Sea. Kaya tama lang, kung sa akin lang pananaw, sa aking opinion mga kababayan, ay dapat lang na kumuha tayo ng mga kagamitan para sa ating Navy, sa ating Air Force at sa ating mga military personnel na para po ma-enhance at para madagdagan ang ating proteksyon sa bayan natin mga kababayan. So pakinggan natin itong nakuha ng ating bansa para sa ikaganda ng ating bayan at maging matatag ang ating depensa mga kababayan. Commandant Admiral Ronnie Hilgaman at U.S. Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs John Lowe ang letter of offer and acceptance para sa acquisition ng 3 King Air aircraft mula sa Estados Unidos. Isinagawa ang paglagda sa isang bilateral meeting sa Makati City noong February 16, 2026. Ayon sa PCG, malaking hakbang ito para mapalakas ang kanilang search and rescue operation, gayon din ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea upang mabantayan ang mga galaw ng mga barko ng China sa lugar. This is really a very big boost para sa ating MDA capability. We can carry out maritime domain awareness, and accordingly, these aircraft will also be equipped with ISR, yung intelligence, security, and reconnaissance capability. So, ibig sabihin, it will be easier for us to document the presence of Chinese Coast Guard vessels, Chinese maritime militia, and even PLA Navy force. Pinirmahan ang kasunduang ito kasunod ng serye ng insidente sa karagatan, kabilang ang nangyaring insidente sa MV Devon Bay sa West Philippine Sea at ang paglubog ng MV Tricia Kirsten III sa karagatan ng Basilan noong January 26, 2026. Na nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa mga emergency situation sa karagatan. Samantala, sinabi ng Sandataang Lakas ng Bansa na suportado nila ang mga inisyatiba na magpapalakas sa defense capability, interoperability at kahandaan ng bansa alinsunod sa umiiral na kasunduan at batas ng Pilipinas. Kasunod ito ng napagkasunduan sa 12th Strategic Dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos nitong Lunes, kung saan nakapaloob ang patuloy na deployment ng mga cutting-edge missile at unmanned system sa bansa. Binigyang diin ng AFP na ang anumang deployment ng allied system ay nakatuon sa pagpapahusay ng pagsasanay, pagpapalawak ng domain awareness at pagpapatibay ng kolektibong depensa. Layunin din itong protektahan ng soberanya ng Pilipinas, tiyakin ang seguridad ng pambansang teritoryo at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Matatandaang noong 2024, unang dinala sa bansa ang Typhoon missile system ng Estados Unidos na ginamit sa mga joint military exercise ng Pilipinas at Amerika. Habang noong 2025, dinala rin sa Pilipinas ang US Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis bilang bahagi ng pinalakas na kooperasyong pangdepensa ng dalawang bansa. Nauna
Una nang tinutulan ng China ang deployment ng mga naturang missile at unmanned systems na anilay maaaring magpalala sa tensyon sa rehiyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Drive. So nakita nyo mga kababayan, talaga ang China ay takot. Ayaw tayong bigyan ng tulong ng US, lalo na sa pagproteksyon sa ating bayan, lalo na sa mga magagandang kagamitan. Kasi gusto nila gagawin tayong province of China mga kababayan. Kasi ito naman ang mga politiko natin na pro-China, panay depensa. Diba mga kababayan, narinig nyo naman nun yung si Marcoleta, pati yung anak niya at ang kanilang mga kasama sa Senado at sa Kongreso, mga pro-China. Tayo naman ay hindi tayo pro-China, tayo ay pro-Philippines mga kababayan. Dapat lang na protektahan ng ating gobyerno ang ating soberenya, protektahan ang ating mga natural resources para sa ikakakaunlad ng ating bayan at para sa ating sumusunod na mga henerasyon mga kababayan. Kaya maraming salamat sa ating pamahalaan na patuloy sumisikap na pagandahin ang ating sandadahan lakas mga kababayan. Sana tuloy-tuloy ito para hindi na tayo bubulihin ng China mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa oras nyo, maraming salamat sa time, maraming salamat sa inyong panonood mga kababayan. Please comment down below. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta sa ating maliit na munting channel mga kababayan. O siya, sige, dito na lang tayo. Sa susunod naman tayo magkikita-kita mga kabayan. God bless us all. Bye bye.